Napakuyom na nga lang si Ricky pero alam niyang ang mga ganitong pangyayari ay parte ng basketball. May mga magagaling na natatalo at hindi pwedeng palaging panalo. Bago tayo magsimula sa ating chapter, pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 29. Batangas Wildcats versus Puerto Princesa City Divers naman ang ikatlong laro ng araw na iyon. Marami nga ring manonood na taga Batangas at naging dikit ang labang ito na hindi inaasahan ni Coach Garvin ng Wildcats. Natapos nga ang unang half na tabla sa 50 ang score. Sa pagbalik nga rin ni Russell Javier ay napasulya pa siya sa katapatan niyang si Calvin Barrientos ng kabilang team. Nagbago ang laro ng isang ito ngayon. Hindi na malamya, hindi na rin pilit. Animal din sa loob ng court ang isang ito. Sabi nga sa sarili ni Javier dahil pinuntusan siya ni Barrientos sa huling segundo ng second quarter na naging dahilan upang magtabla ang score ng mga teams nila. Maging ang mga manonood nga na manlalaro ng ibang team ay napaseryoso sa performance ngayon ng Divers, lalo na nga raw si Barrientos na makikitang kalmado lang na nakaupo sa bench nila. Si Ricky naman nga ay marahang napangiti nang makita ang performance ng Divers laban sa Batangas. Si Maki naman ay seryosong napatingin kay Lionel na parang ang hina raw ng production sa unang dalawang quarters. Kay Bull nakatuon ng depensa ng 4 at hinahayaan naman nila si Barrientos kay Javier na magaling din ang ginagawa. Mukhang nagpagaling lalo ang team na ito sa nakalipas na mga buwan. Sabi nga ni Maki sa sarili. Mula nga sa bench ng Batangas ay makikita rin ang seryosong tingin ni Coach Garvin kay Lionel. Hindi kasi siya makapaniwalang ganito ang performance nito sa unang quarters ng kanilang laro. Hindi raw maganda ito dahil maganda ang laro ni Rere Marquez na nakapagbigay lalo ng boost sa ginagawang scoring ni Barrientos. Russell, ang painted area ang atakihin ninyo sa second half. Huwag kayong makipagsabayan sa shooting ng kalaban. Carlos, kayang-kaya mo yung si Cardinal, hindi ba? Bulalas nga ni Coach Garvin at tumango naman ang kanyang player na iyon. Huminga naman ng malalim si Lionel at napatingin sa malayo. Kasabay nga rin noon ay ang pagtapik sa balikat niya ng kanyang kuya Russell. Kalma lang, huwag kang magpilit ng magandang game. Naninibago ka ba? Mahinang tanong nga ni Russell na marahang ikinadilim ng paningin ni Lionel. Iniisip kasi nito na kailangan niyang mahigitan ang performance ni Ricky kahapon at ito nga ang naging resulta. Naging pangit ang kanyang laro. Kami na muna ang bahala. Magpahinga ka muna rito sa bench. Sabi nga ni Russell at tumango naman si Lionel na marahang napakuyom dahil iyon nga rin ang sinabi ni Coach Garvin sa kanya. Kung reader ka ng kwentong ito at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin na ang subscribe button para mas maraming kwento ang iyong makita rito. Tumunog na nga ang buzzer at ang halftime break ay natapos na. Isang malakas na sigaw nga rin ang bumulalas mula sa team ng Divers at makikita nga si Calvin Barrientos na marahang huminga ng malalim at seryosong pinagmasdan ang mga manlalaro ng Batangas. Tayo ang mananalo rito, sabi nga niya at tumango naman ang kanyang mga kasamahan nang marinig iyon. Malakas na lalo ang team namin ngayon, magkasama pa rin kami ni Calvin, sabi naman ni Rere sa sarili. At dito nga ay naghanda na sila dahil sa Batangas ang unang posesyon ng bola. Ibinigay na naman nga ni Barakil ang bola kay Javier na agad namang binantayan ni Barrientos. Maganda nga agad ang depensang ibinigay ni Calvin dito. Kaso gumamit na nga ng screens ang Batangas. Lumapit nga si Duran at sa paggamit ni Javier dito ay inatake agad niya ang depensa ni Cardinal na natawagan pa ng foul nang magkamali ito ng palo sa braso ng umataking ace player ng Batangas. Basket counted! Bulalas pa nga ng referee at makikita naman ang kalmadong pagbitaw ni Javier sa bola mula sa free throw area para buuin ang 3-point play na iyon. Nagpatuloy pa nga ang game at umi-score pa rin naman ang Divers sa pangunguna ni Barrientos at Marquez, kaso ang sentro nilang si Cardinal ay naka-4 na foul na nga ng oras na iyon dahil
sa ginawa ni na Javier at Duran dito. Si Coach Salome nga ay napakuyom ng kamao dahil sa ginagawa ng kalaban. Napilitan tuloy siyang palabasin ang main center niyang si Cardinal at ipinasok niya ang backup nito. Kaso mas lalong lumamang ang kalaban dahil sa nangyaring iyon. Sina Javier at Duran nga ang kumamada sa scoring sa lineup nila ngayon, at kahit na sumasabay sina Barrientos at Marquez dito ay unti-unti na rin gumaganda ang depensa sa kanila ng mga manlalaro ng Batangas. Sa isang bitaw nga ni Barrientos ng isang jump shot ay napaseryoso na lang siya ng masupalpal na ito ni Javier. Paglapag nga nilang dalawa ay mabilis namang kumaripas ng takbo ang point guard ng Batangas na si Barakel. Sinabayan naman ito ni Marquez, kaso bumigla ito ng hinto at doon ay nagpakawala ito ng tres, at dahil sa kagustuhan ni Rare na mapigilan ito ay doon na nga nangyari ang isa pang hindi maganda para sa team nila. Natawagan na nga rin si Rare ng ikatlong foul nito at pumasok pa ang tres ni Barakel na makikitang nakaupo sa sahig at napasigaw dahil sa play na iyon. Ang mga fans tuloy ng Batangas ng mga oras na iyon ay napacheer lalo dahil double digits na ang lamang ng kanilang team. Sina Calvin at Rare nga ay nagkatinginan at makikitang kapwa hinihingal na ang mga ito dahil sa panay takbo nilang galawan upang makasabay sa unti-unting bumabawing Batangas Wildcats sa kanila. Ang ikatlong quarter nga ay natapos at lamang ng 15 ang Batangas dahil pinagpahinga rin ng napapailing na si Coach Salome si Rare Marquez noong kalagitnaan ng quarter. Sinubukan namang ilagay ni Barrientos sa balikat niya ang team, kaso hindi iyon naging sapat kahit pa nga umiscore siya ng 15 points noong natapos na quarter. Pagdating naman ni na Russell sa bench nila ay malakas na sigaw ang isinalubong nila sa kanilang mga kakamping pinag-aapiran sila. Si Coach Garvin nga ay napangiti na lang dahil tagumpay ang kanyang naisip na dalhin sa foul trouble ang mga key players ng Divers. Maaaring nag-improve nga ang team nila, pero sa overall ratings ay mas lamang pa rin ang kalibre ng mga players ko. Sabi na nga rin lang ni Coach Garvin sa kanyang sarili. Nang mag-umpisa ang huling quarter ay pinatahimik nga ni Calvin Barrientos ang fans ng kalaban nang bumigla siya ng tatlong sunod na tres na kinatawag bigla ng timeout ng Batangas. Puro naging off-screen shots ang binitawan nito at mukhang dahil sa determinasyong manalo ay naging mainit ang kamay nito. Ako ang babantay, coach, kay Barrientos. Bigla namang suhestyon ni Lionel na hindi pa rin pinaglalaro ng kanyang coach. Napaseryoso naman si Coach Garvin nang pagmasdan si Lionel. Nakita nga niya ang talim ng tingin nito at napatango na lang siya at pinaghanda ito sa pagpasok muli sa laro. Ano, okay ka na? Tanong pa nga ni Russell dito nang pumasok na sila sa loob ng court. Sorry Kuya Russell, kanina may narealize lang ako habang pinapanood si Barrientos. Sambit nga ni Lionel na marahang huminga ng malalim at napangiti. Kung ano man iyon ay tiwala ako sa iyo. Ikaw na ang kay Barrientos. Magbibigay naman ako ng help defense kapag kailangan mo. Hindi kuya, okay na ako. Challenge ito at ito ang gusto ko. Sambit nga ni Lionel. At doon na nga marahang napangiti si Russell dahil sa wakas, kompleto na uli sila. Hindi na nga rin daw sila ang dating Batangas team dahil malaki rin ang improvement na ginawa ni Lionel sa pagsali nito sa kanila. Ibang iba raw ito sa dalawang Duremdes na nakasama niya noong nakaraan sa team na ito. Nagpatuloy nga ang laban at nang mapunta na nga muli ang possession sa Divers ay napaseryoso na lang si Barrientos nang si Duremdes na ang humarang sa kanya. Pagsambot nga ni Barrientos sa bola ay tinirahan nga niya ng tres ang kanyang katapat at nahuli ito sa pagbutata sa kanya. Hinalit na naman ng bola ang basket at makikita nga ang patras na paglayo ni Barrientos kay Duremdes na parang walang pakialam sa kanyang ginawa. Sa pagbalik nga ng possession ng bola sa Batangas ay biglang pinasahan ni Barakel ng bola si Lionel. Pagkahawak naman ni Lionel doon ay agad siyang hinarangan ni Barrientos. Kasabay nga rin ng pagtatapat na iyon ay ang tila pagkakaroon ng dalawang mabigat na puwersa mula sa kanilang kinatatayuan. Ang ilan niyang manonood ay napalunok at nang umatake na si Duremdes ay doon na nga napangiti si Barrientos dahil nakita niyang may saya rin sa mata ang kanyang katapat na hindi niya nakita kanina sa laro nito. Nagwala na nga lang bigla ang crowd ng Batangas nang dakdakan ni Lionel si Barrientos. Naging sina Russell nga ay napaseryoso rin sa nangyaring iyon
At si Barrientos ay nagdilim na lang ang paningin dahil sa lakas na ipinaramdam ng Duremdes na kanyang dinepensahan. Lugi ako rito, ang haba ng pahinga ng isang ito. Sabi na nga lang ni Calvin sa sarili na napahinga ng malalim. Doon na nga nagsimula ang showdown ng Barrientos at Duremdes, kaso sa huling mga minuto ng quarter ay nakuha ni Calvin ang ikalima niyang foul nang muli niyang sabayan si Lionel Duremdes sa atake nito sa basket. Nagmintis naman ang bitaw ni Lionel sa bola at makikita nga si Calvin na pawisang-pawisan na napahinto. Napangiti na lang ito ng marahan nang tingnan siya ng kanyang katapat. Hindi pa ito ang huli nating laban. Mahinang sabi nga ni Calvin na pasimple na lang na tinapik sa balikat si Lionel na makikita ang kaseryosohan. Si Rare naman ay nanginigan labi nang makita ang pawisang-pawisang si Calvin. Sorry Rare, ginawa ko ng lahat. Sabi nga ni Calvin kay Rare na napatango na lang. Babawi tayo sa next game. Sabi nga ni Rare at ang pagkawala ni Barrientos sa game sa huling 3 minuto ang pumutol sa pag-asang makahabol pa sila sa score ng Batangas. 5 puntos na nga lang ang habulin nila dahil sa magandang laro ni Calvin Barrientos. Kaso hindi na sila tuluyan pang nakahabol nang umupo na ito sa bench. Maganda nga ang pinakita ni Barrientos sa larong iyon dahil wala itong kamalay-malay na nakapagtala ito ng 55 points na hindi nito nagawa noong nakaraang season. Nang tumunog nga ang final buzzer ay maririnig na nga lang ang malakas na cheer ng Batangas crowd dahil panalo ang Wildcats sa score na 103-90. Si Russell Javier Jr. ang naging best player ng game na iyon nang magtala ito ng 29 points. Si Lionel naman ay nakapagtala ng 15 points sa huling quarter at sa kabuuan ay nakagawa ito ng 21 points. Maganda rin ang performance ng sentro na si Duran na nakapagtala ng 18 points, 14 rebounds at 5 blocks. Sa stats sheet ay makikitang mas maganda pa rin ang balance scoring ng Batangas kung ikukumpara sa Puerto Princesa na matapos ang 55 points ni Barrientos ay si Rare Marquez na lang ang tanging nagkaroon ng double digit points sa team nila. Nakapagtala nga si Marquez ng 27 points, 12 assists at 4 steals, kaso sa kabila ng stats na ito ay nagtala naman siya ng turnovers na bibihirang mangyari sa kanya. Si Ricky nga ay ramdamang lungkot sa team ng Divers dahil maganda nga ang naging performance nila, lalo na nga si Calvin na sinabi sa kanya na magiging karibal niya sa nais niyang mangyari. Napakuyom na nga lang si Ricky pero alam niyang ang mga ganitong pangyayari ay parte ng basketball. May mga magagaling na natatalo at hindi pwedeng palaging panalo. Kinabukasan naman ginanap ang laban ng Cebu kontra sa Oriental Mindoro at nang mapanood nga ng Team Calapan ang larong iyon ay makikita na naman nga ang kaseryosohan sa mukha ng mga ito dahil sa 50 points na kalamangan na nagawa ng Cebu nang matapos ang laro. 115-65 ang score at bakas na bakas sa mukha ni Henrik Ramirez ang frustrations dahil pinalasap kagad sa kanila rito sa liga ang isa sa pinakapangit na pagkatalo nila. Lahat ng malalakas na teams ay nag-improve. Ang mga bagong teams naman, bagkus ay naghanda sila, ay talagang magkakaroon sila ng malaking pagsubok upang patunayan ang husay nila laban sa mga eksperyensadong teams dito sa liga. Ang naging best player nga ng larong iyon ay si Steve Chua nang magtala ito ng 20 points, 22 assists at 10 steals. Wala ring turnovers na nagawa ito at ang mga manlalaro ng ibang teams ay napaseryoso na lang dahil isang malupit na laro ang kanilang nakita mula sa Magician. Nagkaroon pa nga ng 2 laro matapos ang larong iyon pero makikita na nga ang pag-alis ni Ricky Mendez na nagpaalam na sa kanyang mga kasama. Medyo sumakit yata ang tiyan ko, magsi-CR lang ako sa hotel. Paalam nga ni Ricky nang may ngiti habang nakahawak sa kanyang tiyan. Tumango naman ang kanyang mga kasamahan at agad nga siyang nagmadaling makabalik sa hotel. Kaso sa paglabas niya ng venue ay unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha at napakuyom ng kamao. Ang pagkapanalo namin sa Cavite. Hindi ko masasabing panalo kami sa game na iyon. Ang game namin sa Friday ang magiging basehan ko kung handa na ba talaga ang team namin sa ligang ito. At ako, kung magagawa ko ba na maging pinakamagaling na player sa ligang ito. Wika nga ni Ricky sa sarili
At sa pagdating niya sa hotel ay agad siyang nagpalit ng panlarong damit. Pagkatapos noon ay nagpunta nga agad siya sa rooftop kung nasaan ang isa sa dalawang basketball court ng hotel. Dali-dali nga siyang umakyat sa hagdan at sa pagpasok niya roon ay siya ring pagsalubong sa kanya ng tila musikang tunog ng tumatalbog na bola. Paglingon niya sa court na naroon ay nakakita nga siya ng isang player na tila sumasayaw ang galaw sa dribbling na ginagawa nito. Ang lumanay noon at nang umikot ito ay nakita niya na nakapikit din ito. Napalunok na nga lang si Ricky at napaseryoso dahil hindi niya inaasahang nandito na kaagad ang player na ito matapos ang laro nila kanina kontra sa Oriental Mindoro. Sa paghakbanga niya papunta roon ay siya namang pagdidilim ng kanyang paningin at paghinga ng malalim.